Good afternoon po mga kapatid. Welcome po sa ating week 15. Again, ang ating shared vision and expectation is to love God and make disciples. So last week po, pinag-aralan natin yung book of Epistle or Philippians po, di po ba? So nagkaroon po tayo ng short overview about. So traditionally mga kapatid, ganito po noon, no? Ito po yung usually pattern. So makikita niyo po dyan yung na-share ko na soap. So, ang SOAP method is una, yung S, scripture, write down natin yung verse or passage na ating pag-aaralan, and then O for the observation. So, nonote lang natin ano yung na-observe natin sa verse, or sa theme, or dun sa keyword. So, application, ito naman nagre-reflect tayo sa mga verse na ma-apply natin sa ating buhay. Para naman sa letter P, so i-write down natin yung prayer, no, based dun sa reflection, and inaas natin si God para sa guidance, paano natin may apply ito sa ating mga buhay. So ito guys, another method yung ACTS method. So unang-una, A for adoration. So start ka ng study mo with praise and adoration for God. So second is yung confession. Confess lang natin yung sins and areas kung saan tayo nagkaroon ng pagkakasala or pagkukulang. Now T is for thanksgiving. So ina-express natin dito yung pasasalamat natin sa Diyos para sa lahat ng pagpapala na ating natatanggap. Now for letter S naman, supplication. So ito, binibigyan natin yung prayer request natin sa Panginoon. Sinasabit natin ito at with faith, no, kayang-kaya ito patagpuin ng Panginoon. And especially, of course, yung pangangailangan natin, dinadala natin yan sa pananalangin. So, yun po ang tinatawag na acts. So, another method guys is yung tinatawag na pray method. So, pray, that is for God's word, no? Ginagamit natin yung scripture as a basis for our prayer. Now, second is yung reason with God. So, we are engaging in God's with or conversation with God, no? Sa pamamagitan ng yung kinakausap mo siya sa pamamagitan ng yung isip, and at the same time, sinasabi mo sa kanya yung nararamdaman mo. Now, we also ask for God for guidance, no? Ito, hinihiling natin yung Panginoon na patuloy na gumabay sa ating bigay ng karunungan at pagpapatnubay sa ating mga buhay. So, yield to God's will, sinosurrender natin yung will natin, no, sa ating buhay na ito ay maging align sa kung ano yung kalooban ng Panginoon and purpose again para sa ating mga buhay. So ngayon naman po ay ito naman pong self method. So pag sinabing self method, S is for sin to avoid. So ina-identify natin ano man yung kasalanan or negative behavior na at ito ay kino-confess natin sa Panginoon. Now for E, event to pray. So nagre-reflect tayo sa mga pagpapala na naranasan natin sa Panginoon, and of course yung mga positive na nangyari sa ating buhay na kung saan nag-result ng ating ipinagpapasalamat sa Kanya. Now L is for lesson to learn. So kini-consider natin whatever lesson or teachings na natutunan natin from the passages para sa ikalalago po natin. Now, F is pay to exercise. So, we are determining, no, kung ano yung mga mabubuting action na kung saan, no, ay ipagpapatuloy natin ito sapagkat this is accordance to God, no. And of course, para isa ikalalago ng ating faith and obedience, no, sa Panginoon. So, last method mga kapatid ay yung tinatawag na hear method. So, H is for God's work. So, we listen to God's word attentively, no, as we read the scripture. And E naman po is that is to examine the context. So, we consider, of course, the historical and literary context nung ating binabasa na passages. Now, A is for apply the truth. So, nagre-reflect tayo on how these passages na ating binasa na may apply po natin siya, of course, sa ating mga buhay. Lastly is R, respond in obedience. So, we take practical step kung paano natin masusunod yung Word of God, and at the same time, maia-apply ito sa ating buhay sa pang-araw-araw. So today naman mga kapatid ay patuloy nating ituloy yung pag-aaralan natin, no, kung saan ay mag-aaral tayo ng Biblia or Book of the Bible or any verses of the Bible na kung saan ay gagamitin naman natin yung online resources. Using online resources for studying the Bible book by book, verse by verse, and context by context can greatly enhance our understanding and insight. So here are some suggestions on how we can effectively utilize online tools, no, para sa ating Bible study. Una dyan is Bible study application. So we can utilize popular Bible study app like yung YouVersion, Bible Gateway, or Blue Letter Bible. So these are application na nag-o-offer po ng maraming translation, commentaries, and study tool, no, para lalo po tayong matuto sa
So let's explore reading plans that guide us para sa ating pag-aaral po ng Biblia. So nakikita niyo po diyan, ito po yung mga sample po nung study Bible application na kung saan pwede po natin gamitin in our personal Bible study. So, pangalawang online resources na we can use naman mga kapatid sa pag-aaral ng salita ng Diyos or personal Bible study is yung gagamit tayo ng online commentaries and study Bible guide. So, i-access natin yung mga online commentaries from reputable sources of course kasi hindi naman lahat is talagang maganda. Now, ang example dito is yung Bible Hub, studylight.org, and yung Matthew Henry's commentary. So, maganda siya guys kasi trinay ko rin po siyang i-access and nakakatawa mayroon ng talagang mga ganitong magagamit natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So, itong mga resources na to, nagpo-provide po sila ng verse by verse explanation, historical context, and of course, yung theological insight na bulol na si sister. Refer to the study guides na that over detailed analysis of each book and also including yung mga key themes, mga ganun. So ito kapatid yung mga sample na sinasabi ko ng mga commentaries. So Bible Hub, maganda siya kapatid. So Study Light. So para mag-enter ka lang dyan ng keyword na gusto mong pag-aralan and then it will give you a lot of references kung like ilang beses siyang nabanggit sa ganitong book. Let's say yung word na love. So ilang beses ba siyang nabanggit sa bawat book sa Bible. So, another is yung video lectures and sermons. So, eto, nag-watch tayo ng mga video lessons or sermons, na kung saan ay ginagamit natin siya para nang sa ganon matuto tayo. So, last fellowship natin, nag-play ako ng YouTube. So, yun, YouTube is a good source din para sa mga sermon kasi on live po nila, yung iba po live and recordings po yan. So, pangalawa dyan is yung Bible Project, na nagbibigay po sila ng visual explanation of the Bible books or any themes with regards sa anumang gusto mong pag-aralan. So explore natin tong online courses. May mga online courses din diyan mga kapatid. Nung chinek ko yung iba is may bayad po talaga siya. So ito yung Bible Project na nakikita natin. Meron po siyang mga picture, mga ganun. So maganda po siyang pag-aaralan. So, ayan. So, another is pang-apat yung gagamit tayo ng online study group in forum. So, we can join po online Bible study group or mga forums na kung saan po makakapag-engage or we can engage sa ating fellow believers in discussion about specific books and passages. So, for this one, I highly advise na yung mga GC po natin, gamitin po natin kasi kung let's say, join ka na, kasi iba-iba yung paid na, alam mo yung makakasama mo sa mga online study forum, baka lalo kang malito. So, I highly suggest na, let's say sa church, may mga forum na i-open, join po kayo doon, So, parang nagkakaroon ako ng idea na hopefully, kalooban ng Panginoon, bigyan tayo ng ganitong forum. So, we can participate din sa mga virtual study session or yung mga webinar, So, praise God sa atin, kahit hindi tayo ganun mas matagal or mas madalas mag face to face, meron pa rin po tayong virtual small group na kung saan tuloy-tuloy pa rin po yung pag-aaral natin sa salita ng Diyos. So, panglima kapatid is yung interactive maps and timelines. So, we use online resources that can provide us interactive maps or timelines or historical context sa mga books or any passages na gusto natin pag-aralan. So, gagamit tayo ng mga website wherein yung Bible Odyssey or Bible Story Online ay makikita natin visually na kung saan lalo na makakatulong ito para lalo nating maunawaan yung ating binabasa sa Bible. So ngayon, napakapalad talaga natin kasi yung technology talagang nag-grow talaga siya. So meron ng mga Bible Atlas, yung mga maps na kung saan kapag yung curious ka sa binabasa mo, pwede kang mag-search sa Google, ganito ganon, nanapin mo yon. So this is an example of Bible Atlas. So yan, i-enter mo lang yung nais mong pag-aralan kapatid. So lastly mga kapatid is we use cross-references and parallel reading. So ito we take advantage of online tools na pwede natin gamitin for cross-referencing. So na-mention ko to last week na parang gagamit ka. Let's say parang cross-reference gagamit ka ng another version ng Bible o kaya yung book from yung mention yung let's say yung parable doon sa Matthew. So check mo rin siya kung sinasabi ba siya or na-mention siya sa book ng Luke or Mark. So mga ganon. So we are using parallel reading to compare different translations. So, related passages and also yung thematic connection niya doon sa ating binabasa sa Bible.
So we use website like Bible Study Tools or Crosswalk to access yung mga concordance, cross references and parallel passages para sa ating pag-aaral ng Bible study. So ito naman mga kapatid is an additional na magagamit natin or reference kanina na mention ko na yung Bible Gateway. So ito yung mga Bible na pwede nating magamit But we can also create notes, track yung progress natin and ma-sync natin yung mga content across devices. So pwede kang nito kapatid, mag-download sa iyong cellphone ganun. Now Blue Letter Bible, ito we can access different Bible translation. So maganda siya, isang application na siya. So lahat ng Bible translation ay meron siya. So, magagamit mo rin po siya for Bible study tool, na kung saan magpo-provide siya sa iyo ng mga site na we can access para sa additional learning. Now, enduring word commentary, so this is a commentary na pwede mong magamit lalo na sa pag-aaral ng salita ng Diyos, lalo na cross-reference, mga ganun kung gusto mo, meron kang another idea. Now, also, meron kang got question. So, ito, may mga question dito na na-answer nila. So, though hindi ganun kadami or ka-compress yung answer is magagamit mo naman siya para sa pag-aaralan mo ng salita ng Diyos. So, last is yung Net Bible. So, ito, side-by-side Bible study notes na including definition, Greek word, maps, and others. So, maganda siya for self-study talaga. So, another tools is yung Treasury of Scripture Knowledge. So, ito valuable resources siya na with over 500,000 Bible cross-references. So, maganda siya mga kapatid, try ko natin, Search nyo lang sa Google yan, Treasury Scripture Knowledge. Now, Study Light. So, kanina naipakita ko yung yung picture and also yung parang link, So, it's a massive resources, na almost 100,000 na commentaries, 26 dictionaries, and also may mga encyclopedia siya and lexicon. So, pwede mo siyang magamit. Meron siyang may mga devotionals din siya. Now, a Bible Hub, so online parallel Bible to. So, kanina napakita ko rin siya, Search and you can search and study tools, about texts or cross references and also commentary. So, itong site na to nagpo-provide talaga siya ng quick access para sa topical studies, interliners, sermons, strongs, and many more. So, maraming pwede mo siyang gamitan, So, Step Bible, ito ay isang quick and easy Greek and Hebrew word studies. So, usually ginagamit ito kapatid kapag gusto mong malaman saan ang galing yung word na salvation. So, gagamit ka ng Greek and Hebrew dictionary. So, lastly is yung YouVersion. So, ito naman ay ang best Bible application na pwede nating i-download sa ating mga cellphone, tablet, or I think ma-access mo naman siya using laptop or desktop. So, maganda din siya. Ginagamit ko din siya for devotion. So, usually, dyan ako kumukuha ng mga, kapag nag-devotion po ako, online, gano'n. So, ginagamit ko po siya. Maganda po mga kapatid. Try nyo po yung mga Bible resources na ito na makakatulong para sa ating self-study. So, ito naman mga kapatid, podcast to. So, pwede mo siyang gamitin as your reference sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So, may Apple Podcast kung yung cellphone mo is Apple, Spotify, so ito mga music, pero meron din mga Christian na nag-upload ng mga tawag dito ng mga devotions nila or studies nila. Now, Stitcher, hindi ko pa siya na-try, pero maganda po siya at isubukan po natin. So, Google Podcast, ito rin medyo hindi ko pa siya na-try, but sa pagkaka-research ko, pagkakabasa ko, is nag-upload din po sila ng mga podcast, mga studies nila or devotion po nila about sa Bible, or minsan po may mga tinatakal silang lesson. Try po natin din ito mga kapatid. So yan, now dadako naman po tayo sa ating mga announcements. So we encourage yung mga kapatid na magkaroon po tayo ng one-to-one. So message nyo lang po ko or i-message ko po kayo mga kapatid po kayo magulat kung mag-reach out po ko sa inyo para sa one-to-one po. And also, we are inviting you para sa turning point na magaganap sa June 28 to 29. So this is another experience na kung saan lalo tayong lalalim sa faith natin sa Panginoon at mauunawaan mo ng gusto kung ano po yung ating kinakatayo pagdating sa pananampalataya. Kasi di ba po marami denomination, maraming sekta ang pagiging Kristyano. So dito po maunawaan natin ano yung mga doctrine natin and at the same time lalo po tayong lalalim sa Panginoon. Lastly po kasi magkakaroon ng baptism. So one of the requirement po para sa baptism or two is yung one-on-one and then need mo pong umattend ng turning point. So sa July po kasi magkakaroon tayo ng baptism. So hopefully sa mga hindi pa po nabaptize sa atin ng mga kapatid ay makasama po kayo dito. Kaya naman in-encourage namin kayo na one-on-one and also turning point. Now, kung hindi naman po kayo magpapabaptize, in-encourage naman po namin kayo na of course umattend po ng turning point and para po kayo makatin ng turning point dapat natapos na po yung one-to-one. Huwag po kayo mag-alala sapagkat yung one-to-one po is
committed po ako na maibigyan ko kayo ng schedule para na sa ganun matapos po ito. And meron na po tayong mga kapatid na nakatapos na ng 1-to-1 and nakatin ng turning point. Sila rin po ay mga kasama ko para mag-conduct ng 1-to-1 po sa bawat isa. So God bless you po mga kapatid. Thank you so much. Di ko man kayo nakasama today. I hope na lahat tayo pinagpapala ng Panginoon. I know busy kayo. Salamat po sa mga nakadalo kanina sa church, no? May mga kapatid po ako nakita na nandun. Sa pagpalain po kayo ng Panginoon. At sa mga hindi naman po natin nakasama, huwag po kayo mag-alala sapagkat lagi po namin kayo sinasama sa panalangin. Ingatan po kayo at biyayaan ng Panginoon. God bless you everyone and see you sa Friday, kapanalangin. Hopefully makasama namin kayo and also sa ating small group sa hapon ng linggo and yung ating Sunday celebration. God bless you everyone.